At nandito na nga rin ho tayo guys sa tinatawag na exciting part. At natuto na rin ho guys bumanat ang ating presidente. Talagang literal na isang bagsakan lang, pero malakas yung impact na binitawan. Napanood niyo yun, guys? Intense, talagang naglalagablab, lumiliyab, at walang pinalagpas na minuto at segundo. Talagang simpleng message lang ang binitawan niya, guys, kasi meron hong iniwang babala at nagubilin si President Bongbong Marcos para sa mga taong kupal. Hindi ko na kailangang i-mention yung mga kupal na yan kasi alam naman nila sa sarili nila kung sino yung kupal na tinutukoy ni President Bongbong Marcos. Pero disclaimer lang, mamaya itong video na ipapakita ko ay bato-bato na lang sa langit. So, ang matamaan ay huwag magalit. So, ngayon, para hindi na ako madaming sat-sat, ipanood ko muna sa inyo, guys, ang humigit kumulang 2 minutes video ni President Bongbong Marcos. Kasi nakita ko to sa article din, oh, kasi agad-agad may naglabas agad ng article. So, sabi dito, pinakauna, bawal ang tamad at nangungulimbat sa gobyerno. Ito, panoodin natin tong video, guys, para wala nang madaming sabi. Ito ang aking mga mahigpit na tagubil sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang kwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Tama. Tama. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinupublik. Transparent. Hindi nito ang kinukupit o sinusubi. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. Tama. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Tama. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned, and good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo, ang mabuti ay irekomenda. Tama. Yes. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Grabe guys, no? Actually, yung ano ni Pangulong Bongbong Marcos, yung message niya, humigit kumulang 22 minutes. Pero ito talaga yung nakakuha ng atensyon ko. Yung kanyang tagubilin at babala sa kanyang kawani sa gobyernong ito. Unang-una, ang pinakaayaw niya ay bawal daw at walang puwang sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabagal at sagabal
Pero hindi ko tinutukoy dito yung mga taong, na-remove sa administrasyon ni Pangulong PBBM dahil meron silang ginagawa, pang personal interest. Diba, Attorney Vic? Hindi ko tinutukoy na ikaw yan, ha? Hindi ko tinutukoy na ikaw yan. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at mga nangungulimbat. Talaga nga naman, Mr. President. Bato-bato na lang sa langit ang matamaan ay huwag magalit. So, spill the tea kung sino tong mga nangungulimbat. Kasi guys, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, unang-una, they are naniniwala sila sa rule of law, rule of due process at human rights law. Pangalawa, I believe na itong government na to hindi tinotolerate ang corruption. They are all transparent at meron silang accountability. Not unlike dito sa kabilang tubon, 'di ba? Yung huling pagpapakita ng SALN is nung 2017 pa. So, pondo yan ng taong bayan. Mahiya-hiya naman kayo dyan sa mga ginastos ninyo. Hindi ko tinutukoy dito guys yung 125 million within 11 days Nililinaw ko lang sa sinasabi ni Pangulong Pangulong Bongbong Marcos na hindi tapat, bawal daw sa kanyang gobyerno ang hindi tapat at mga nangungulimbat. Hindi ko tinutukoy dito yung 125 million confidential funds na nagastos lang within 11 days. Lilinawin ko, hindi ko yan tinutukoy Pangalawa, hindi ko din tinutukoy dito yung 2.7 billion sa loob lamang guys ng 6 na taon na lumobo nung panahon ng kanyang ama. Hindi ko yung tinutukoy guys yung CAF ng isang ahente ng gobyerno. Hindi ko alam kung kasama to sa mga tinutukoy ni President Bongbong Marcos na kupal. At mas lalong hindi ko tinutukoy yung 51 billion pesos sa loob lamang ng huling 3 taon ng, bago umalis sa pagkapresidente ang kanyang ama. Hindi ko yun tinutukoy guys Hindi sila yung tinutukoy ko na mga hindi tapat at mga nangungulimbat. Hindi yun sila Hindi yun sila. So pangatlo, natagubilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas, bawal ang mang-ape at naghahari-harian. Exactly. Walang taong, feeling above the law. Hindi lang napagbigyan yung gusto, ang dami ng sinabi sa ating gobyerno, di ba? Hindi lang napagbigyan yung kanilang gusto, ginawa ng issue. Si Pangulong Bongbong Marcos na nagpupulburon. Diba? Bawal talaga guys ang mga naghahari-harian. Pag mayroon kang kasalanan, you should be accountable. Diba? Managot ka. Kaya nga sinabi ko sa inyo guys, itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos naniniwala sa rule of law, rule of due process at higit sa lahat, no one is above the law. So, yung may mga kasalanan dyan sa usaping karapatang pantao, talagang dapat managot. 'Di ba? Talagang mananagot at mananagot ang may kasalanan. Bawal nga ang naghahari-harian at mapang-api sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Talaga nga namang, yan yung statement na binitawan ni President na talagang simple lang pero malaman. And I hope na nakikinig yung ibang mga kupal na tinutukoy dito ni President Bongbong Marcos. Ngayon, magiging issue na naman to sa kanila. Kasi ako guys naniniwala ko na, 'di ba sinabi na ni President Bongbong Marcos, sige, hindi ko papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. Let me say this for 100 times. Pero bumanat yung isang mayor doon sa Davao. Maliit pa lang ang kanyang alam sa politika, binanatan. Itong presidente, mag-resign ka na daw. Nakakaloka naman. No, anyway, sana makinig ka,
Bahala ka, kung matamaan ka man dito sa sinabi ng ating Pangulo, pero I believe na gagawin na naman nila itong another issue. So ngayon, ay kinontent ko kaagad. Kasi nagustuhan ko, guys. And, you know, bala ko din tong i-share sa inyo para naman kahit paano merong kaliwanagan. Kasi, I do believe na kilala nyo naman ata kung sino na ang tinutukoy ni President Bongbong Marcos dito. Now, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.